Nandito ako ngayon sa bahay ng asawa ko. Hindi ko alam kung asawa niya ba ako o katulong sa malaking bahay na ito. 2 taon na nagdaan simula nang iniwan ko si Luke at 2 taon na rin akong kasal kay Zeke. Ngayon isang Terry Reyes Monroe na ako. Masasabi kong kahit na tinatrato niya akong katulong ay nahuhulog na ako sa kanya. Oo, nahulog na ang loob ko sa kanya. Hindi ko alam kung kailan ito nagsimula. Basta nagising na lang akong nagseselos at nasasaktan sa mga babaeng dinadala niya rito sa bahay. Iba't ibang babae. Gusto kong tumakas pero palagi niya ako nahuhuli. Minsan pinagbuhatan niya ako ng kamay. Gusto kong tumawag sa pamilya ko pero kahit cellphone ay wala ako. May gwardiya din sa labas kaya hindi talaga ako nakakatakas. Naniniwala naman akong makakatakas ako dito. Hindi sa ngayon. Kahit mahal ko pa siya, iiwan ko talaga siya. Hindi ko kaya magpatali sa taong hindi naman ako mahal. Lalong-lalo na at tinatrato naman akong katulong. Napansin kong bumukas ang pintuan kaya binaling ko yung atensyon ko doon. Pumasok si Zeke na may dalang alak. Oh, Terry, my wife. Ang walang hiya kong asawa. Sigaw nito. Sanay na ako sa sinasabi niya pero hindi ko pa rin maiwasang masaktan. Tumayo ako at inalalayan ito ng pagewang-gewang habang umaakyat papunta sa ikalawang palapag. Ano ba? Kaya ko, okay? Pasigaw na sabi nito. Zeke, ihahatid lang kita doon sa kwarto mo. Mahinang saad ko. May naririnig akong mga sinasabi niya pero hindi ko ito maintindihan. Yung naipasok ko na siya sa kwarto niya at tinanggal ko ang sapatos at medyas. Terry, tawag nito sa akin. Kaya tiningnan ko ito. Umalis ka na nga sa kwarto ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya ko ang sarili ko. Sabi nito. Kaya tumalikod na ako at lumabas ng kwarto niya. Bumaba ako at pumasok na sa isang kwarto. Napakaliit na kwarto para itong kwarto ng mga katulong. Akala ng pamilya ko maganda ang pamumuhay ko dito. Pero hindi nila alam na para akong katulong sa bahay na ito. Gusto kong tumakas pero alam kong hindi ako makakatakas. Lalo na ngayon kasi gabi na. Lumabas ako sa kwarto ko at pumunta sa kitchen para uminom ng tubig. Pagkatapos doon ay bumalik na rin ako sa kwarto ko. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi ni Zeke sa pamilya ko. Kasi di na ito tumatawag sa akin. Di na rin ako nito magawang dalawin. Ang huli kong nakita ay sila nung kasal namin ni Zeke. Kung sana hindi lang kami nalugi noon ay masaya na ako sa piling ni Luke. Sana di ako nahihirapan ng ganito. Sana nararanasan ko ring itinuturing akong isang reyna. Pero anong magagawa ko? Nandito na ako. Ito na talaga ang papel ng buhay ko. Ang maging isang asawa na hindi magawang mahalin at itinuturing na isang katulong. Hindi ko namalayan na tumulo na pala ang luha ko. Tahan na Terry, makakaya mo rin to. Makakatakas ka din sa walang hiyang buhay na ito. Pag-aalo ko sa sarili ko. Hindi ko na namalayan nakatulong na pala ako habang umiiyak. Nagising ako ng 2:00 ng madaling araw. Kaya lumabas ako at uminom ng tubig. Pagkatapos doon ay umakyat ako sa second floor para i-check si Zeke. May narinig akong umuungol galing sa kwarto ni Zeke. Kaya dinikit ko ang tenga ko doon sa pintuan. Naiiyak ako sa aking narinig. May mahal na pala siya. Fiona, ang sarap mo talaga. Mahal na mahal kita. Naiiyak ako sa mga narinig ko. May mahal na pala si Zeke. Kaya hindi niya ako magawang mahalin. Mahal na mahal din kita, Zeke. Nararamdaman kong parang tapos na sila at may papalapit na yapak papunta sa akin. Kaya dali-dali akong tumakbo pababa at pumasok sa kwarto ko. At doon binuhos lahat ng hinanakit ko. Kaya pala hindi niya ako magawang mahalin kasi may mahal na siyang iba. Pero bakit pinakasalan niya ako kung may mahal naman pala siyang iba? Ano, para ba parusahan ako? Parang mapupunit ang aking dibdib sa narinig. Gusto kong sumigaw at sugurin ng babae pero anong paglalaban ko doon?
Mahal niya yon at katulong lang niya ako dito sa bahay na ito. Bakit kailangan ko itong maranasan? Wala naman akong ginawang masama para parusahan ako ng ganito. Nagmahal lang naman ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Tumayo ako at lalabas sana sa kwarto ko nang narinig kong papunta rito sa kinaroroonan ko. Kaya dali-dali akong humiga sa maliit kong kama. Sakto naman na bumukas ang pintuan. Ilang minuto pa nito bago'y sinara. Narinig ko na lang ang papalayaw kong yapak nito. Doon na naman bumuhos ang aking luha. Nararamdaman kong namumugto na ang mata ko sa hapdi nito. Pagkatapos nun ay bumangon ako at binuksan ko yung pintuan ng dahan-dahan. Nang masiguro kong wala ng tao, ay pumunta ako sa kitchen at uminom ng tubig. Habang pabalik sa kwarto ay para akong zombie na naglalakad. Parang pasan ko ang mundo. Sobrang sakit ng aking dibdib. Pumasok na ako sa kwarto at sinubukan kong matulog. Pero hindi talaga ako dinadalaw ng antok. Ang tanging nagawa ko na lang ay umiyak ng umiyak. Lord, please, tulungan mo ako makatakas sa bahay na ito. Hindi ko na kaya ang sakit. Sana balang araw magawa rin niya akong mahalin at tanggapin bilang asawa. Katulad ng pagmamahal ko sa kanya ngayon. Hiling ko. Itutuloy po natin ang susunod na kabanata.